tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi. Haharap sa isang matinding presidential runoff election ang bansang Colombia sa darating na Hunyo 21. Ito ay matapos walang sinumang kandidato ang nakakuha ng mayoriyang boto sa naganap na halalan nitong nakaraang linggo. Magtatapat ang dalawang puwersa na may magkaibang pananaw sa politika, isang mambabatas mula sa kaliwa at isang makabagong lider mula sa kanan na tagahanga ni Donald Trump. Sa opisyal na bilang, nanguna ang pambato ng kanang panig na si Abelardo de la Espriella habang mahigpit naman siyang sinusundan ng kaliwang senador na si Ivan Cepeda na kilalang kaalyado ng kasalukuyang Pangulo na si Gustavo Petro. Ang labanang ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakahati ng lipunan sa Colombia kung saan ang bawat panig ay may kani-kanilang radikal na solusyon para sa kinabukasan ng bansa. Naging madugo at puno ng karahasan ang nagdaang kampanya sa Colombia. Kabilang sa mga naitalang insidente ang mga pag-atake gamit ang drone, mga kaso ng pagdukot, serye ng patayan, at maging ang pagpaslang sa isa sa mga kandidato sa pagkapangulo sa gitna mismo ng isang rally noong nakaraang year. Sa kabila nito, patuloy ang paghahanap ng mga mamamayan ng kapayapaan sa gitna ng matagal ng armadong tunggalian sa bansa. Si Abelardo de la Espriella, na kilala rin sa bansag na El Tigre o Ang Tigre, ay isang kilalang abogado at negosyante. Hayagan niyang ipinapahayag ang kanyang paghanga sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Binatikos niya ng husto ang pakikipag-usap ng kasalukuyang pamahalaan sa mga rebeldeng grupo at isinusulong ang mas agresibo at marahas na kampanya militar laban sa kriminalidad. Kabilang sa mga pangunahing plano ni De la Espriella ay ang pagpapatayo ng 10 dambuhalang bilangguan sa gitna ng kagubatan na hango sa estilo ng matatag na pamumuno ng kanang Pangulo ng El Salvador na si Nayib Bukele. Maraming tagamasid ang nakapansin na hindi lamang ang estilo ng balbas ni Bukele ang ginagaya ni De la Espriella, kundi maging ang mga marahas na patakaran nito laban sa mga gang at kriminal. Gayunpaman, hindi ligtas sa kontrobersya si De la Espriella. Siya ay naging abogado ng ilang kilalang personalidad tulad ni Alex Saab, isang malapit na kaalyado ng dating pinuno ng Venezuela na si Nicolas Maduro, na nahaharap sa kasong money laundering. Ipinagtanggol din niya ang Colombian fraudster na si David Murcia Guzman na utak ng isang malaking pyramid scheme. Giit niya bahagi lamang ito ng kanyang tungkulin sa bagay abogado. Sa kabilang panig ng politika, si Ivan Cepeda ay isang kilalang senador mula sa kaliwa. Siya ay naging aktibong bahagi ng makasaysayang usaping pangkapayapaan noong taong 2016 sa pagitan ng pamahalaan at na nagresulta sa pagpapasuko at pagdidisarma sa libu-libong mga mandirigma. Siya ang itinuturing na arkitekto ng estratehiyang ganap na kapayapaan ng bansa. Isinusulong ni Cepeda ang pakikipagdialogo at negosasyon sa mga armadong grupo habang may umiiral na tigil putukan sa halip na gumamit ng dahas o puwersang militar. Nangako rin siya ng malalaking reformang pang-ekonomiya kung siya ang mananalalo, kabilang ang pagpapalawak ng mga benepisyong panlipunan at ang pamamahagi ng mga lupain sa mga pamilyang naging biktima ng panloob na armadong tunggalian. Ngunit ang estratehiyang ganap na kapayapaan ay umani ng matinding batikos sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Petro. Sa kanyang termino, umabot sa pinakamataas na antas ang produksyon ng cocaine, lumaki ang bilangan ng mga kasapi ng mga armadong grupo, at sumiklab ang karahasan sa mga hangganan na nagdulot ng paglikas ng libu-libong mamamayan. Para sa mga kritiko, ito ay patunay ng kabiguan ng naturang patakaran. Bagamat nakapagtala ng paglago sa ekonomiya at nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa minimum wage sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, nananatiling malaking hamon ang kahirapan sa bansa. Sa kasalukuyan, tinatayang isa sa bawat 3 mamamayang Colombian ang namumuhay pa rin sa ilalim ng linya ng kahirapan, isang issue na nangangailangan ng mabilis at epektibong solusyon mula sa susunod na pinuno. Balikan natin ang naganap na botohan nitong linggo. Walang sinumang kandidato ang nakakuha ng higit sa 50% ng boto na kailangan upang manalo ng direkta. Bagamat sa mga nakaraang survey ay pinapaboran si Cepeda na manguna, ipinakita sa opisyal na bahagyang bilang na naging paborable ito kay De la Espriella na nakakuha ng 43.7% kumpara sa 41% ni Cepeda. Matapos makuha ang pangunguna sa unang ikot ng halalan, nagpahayag ng kumpiyansa si De la Espriella para sa darating na runoff
Sinabi niya na kanyang tatalunin ang tinawag niyang tiraniya at absolutismo. Idinagdag pa niya na ang paunang resulta ay isang malaking tagumpay para sa mga mamamayang kailanman ay hindi umasa o nabuhay sa tulong at pakinabang mula sa kaba ng pamahalaan o ng Estado. Sa kabilang banda, naging mas maingat naman ang naging reaksyon ni Senador Ivan Cepeda. Tumanggi muna siyang magbigay ng anumang formal na pahayag o komento hinggil sa kinalabasan ng botohan hanggat hindi pa ganap na nabeberipika at nasusuri ng mga hukom ang bawat boto. Nais niyang masiguro na malinis at walang anumang anomalya sa proseso ng pagbibilang bago maglabas ng kanyang opisyal na tugon. Sa mga huling ulat, ang katamtamang konserbatibong kandidato na si Paloma Valencia na nagtapo sa ikatlong pwesto na may mas mababa sa 7% ng kabuang boto ay opisyal nang nagpahayag ng kanyang suporta para kay De La Espriella. Ang pag-endorso na ito ay inaasahang magbibigay ng karagdagang lakas at bentahe sa kampanya ng kanang panig sa darating na ikalawang ikot ng halalan sa Hunyo. Samantala, nagpahayag naman ng matinding pagdududa si Pangulong Gustavo Petro na hayagang sumusuporta kay Cepeda. Sinabi niya na hindi niya tinatanggap ang mga paunang resulta ng bilangan at hihintayin ang pinal na pagsusuri ng mga hukom. Nagbabala rito hinggil sa mga posibleng irregularidad sa halalan, kabilang ang alegasyon na may daan-daang libong boto ang idinagdag, bagamat wala siyang ipinakitang ebidensya. Sa kabila ng mga akusasyon ng Pangulo, mabilis namang sumagot ang mga autoridad sa halalan sa Colombia. Ayon sa kanila, ang buong araw ng botohan ay naging pangkalahatang normal, maayos at ligtas para sa mga botante. Binigyang diin nila na walang sapat na batayan ang mga haka-haka ng irregularidad at may sapat na mekanismo ang bansa upang matiyak ang integridad at katapatan ng bawat botong ipinasok sa kahon. Ang magiging resulta sa Hunyo 21 ay magkakaroon ng malaking epekto sa relasyon ng Colombia sa Estados Unidos at sa mga karatig bansa nito. Sa ilalim ni Trump, naging mas agresibo ang patakarang panlabas ng Amerika sa Latin America, kabilang ang pagpataw ng blockade sa Cuba at pagbuo ng alyansang pangsiguridad laban sa mga kartel ng droga, habang maraming bansa sa rehiyon ang unti-unting kumikiling sa kanan. Kilala sina Pangulong Petro at Trump sa pagkakaroon ng mga hidwaan at hayagang pag-atake sa isa't isa hinggil sa isyu ng droga at pakikialam ng Amerika. Bagamat nagkaroon ng pag-unlad ang kanilang relasyon matapos ang pagpupulong sa White House. Nanindigan si Cepeda na hindi dapat maging sunod-sunuran ang Colombia sa Amerika, habang si De La Espriella naman ay nagnanais na mas pagtibayin pa ang alyansa sa kanila. Maaari ring maapektuhan ng halalang ito ang ugnayan sa kapitbahay na bansa na Ecuador. Bagamat Colombia ang pinakamalaking producer ng cocaine, sa Ecuador na dumadaan ang malaking bahagi nito na nagdulot din doon ng karahasan. Ang konserbatibong Pangulo ng Ecuador na si Daniel Noboa ay nakipagkasundo na kay De La Espriella na alisin ang taripa kapalit ng paglaban sa narkoterorismo at pagbabalik ng mga kriminal. Ang hakbang na ito ni Noboa ay umani ng matinding protesta mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Colombia na nag-akusa sa Ecuador ng tahasang pakikialam sa kanilang pambansang halalan. Sa gitna ng mga tensyong ito, ang darating na runoff sa Hunyo 21 ang magpapasya kung anong landas ang tatahakin ng Colombia sa mga susunod na taon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si News Anchor.